Guys, magandang tanghali. May share ako sa inyong noon, project ko noon. Ito siya, no? Bluetooth module, yan. Nakalagay sa Tupperware. Yan, guys. So, ang laman nito ay ito. Yan. Yan, guys. Ang laman niya. So, itong Bluetooth module na to ay 12 volts. Yan. Nabibili siya online sa Lazada or Shopee na nagkakalaga ng mahigit 100 yata ito, mahigit. Pero meron nito ay 5 volts na input, yan, or 12 volts. Itong kinuha ko noon 12 volts, yan. Tapos ito yung, di ba, sabi ko sa inyo laman, yan. Ito nakukuha sa mga radio transistor na sira. Yan. Yan, guys. Tapos nilagyan ko ng rectifier para mapagani na to. Itong Bluetooth module na nilagay ko. Yan. Yan yung kanyang bridge rectifier, no? Yan. Yan. So, ito naman, may fan siya para malabas yung init. Yung fan na yan galing sa mga inverter na sira. Yung mga 12 volts din. Tapos ito, yun din. Sa radio transistor din na sira. Pero may nabibili siguro online ito, no? Tapos ito, sa DVD na sira rin. DVD na sira. Ito. Yan, RCA input. Red and white, no? Tapos ito, nilagyan ko siya ng tornilyo para sa antena niya. Tapos, yung kanyang switch, binili ko yan sa hardware. So, para mabutas niya siya, ginawa ko yung soldering iron. Bintasan ko siya ng soldering iron. Ayan. Tapos, dinikitan ko ng stick glue para hindi matanggal. Tapos, nilagyan ko ng tornilyo. Ayan. Ayan. Tornilyo para hindi matanggal din yung transformer. Ito, naka-stick glue. Tapos, may ilaw siyang kulay green. Ayan. Ayan. Na 12 volts. Ayan. Tapos yung transformer niya ay ayaw kung 12 volts ba to o 9 volts. So yan. Tapos meron siyang napapansin niya kung bakit para saan tong wire na to. Para yan dito sa aking ginawa na UV or DB meter ba yan? Yan. Yan yung component niya. Bibigay ko sa inyo yung diagram ng component niyan para kung gusto nyo gayahin, magagaya nyo. Yan. Nilagyan ko siya ng controller. Yan, no? Para yung palo niya, kung gusto nyo sagad. Sagad. Kung gusto nyo konti lang yung palo, control nyo dito. Kung control nyo dito. Itong mga LED na yan, order kaya din online noon. Yan. Pati yung board na yan. Yan. Tapos itong makapal na wire na yan, galing sa mga ano yan, sa mga panglinya ng outlet sa bahay yan. Yan guys. So meron siyang input, no, dito sa input nung supply ng DUV meter. Ito siya, no. Yan. Tapos meron siyang out papunta sa speaker. Yan. Kasi ang ginagamitan nito Aiwa sa papa ko. Component na Aiwa. Dati sira yan. Ang problema niyan ay pag binuksan mo dito sa power, magtutuloy siya tapos biglang mamamatay. Nagpupula siya dito. So ginawa ko, naghanap ako ng solusyon kung may alam na ako sa electronics na konti. So hinanapan ko kung anong mga posibleng sira niya. So pagbukas ko, yan, tinignan ko kung saan banda yon. Nasa board pala. Napakaliliit ng pyesa ng sira niya. Hindi basta-basta ng sira, no. Kasi ito dinala sa pagawaan na to. Hindi nagawa, ako lang nakagawa. Ako lang nakagawa. So yung kanyang disc tray sira na.
So, sobrang lutong ng plastic sa sobrang tagal na. Kasi bata pa ako, yan na yan. I1 na yan. Tapos meron siyang tape deck yan. Yan. Kaso hindi na nagana yung CD, yan yan. PCD yan. Hindi. Yan. Lumalabas siyang ganun. Dito. Tapos meron siyang disc tray na umiikot na ganun. 3D siya, 3D. So, pag nakaano siya, ito, kung sasalpak nito, ang maganda, aux niyo siya. I-aux niyo yung, alam ba, sa ampli na concert. Di ba, ampli na concert na 502 ba yun? Pero, di ba, may original nun. May original nun na walang Bluetooth. Pero, meron silang concert na amplifier na original, merong Bluetooth. Tapos yung 502, meron siyang Bluetooth imitation. Yun guys. Pasensya na kayo sa aso. Aso ng kapbahay na eh. Ito pwede nilagay sa ampli ng concert, no? Yan guys. Basta yung ampli ng concert, ilalagay niyo sa aux. Yan. Tapos lagyan niyo ng RCA dito na plug yan guys. So yan guys. Yan yung aking noon pong project. Sinare ko lang sa inyo. So, please like, share, and subscribe to my channel. Yan guys. Kita-kits ulit guys. Follow my page, Facebook page.